Purihin po ang Panginoon. Isa na namang napakagandang araw po para sa ating pong The Bible Answer. At sa lahat po na nakikinig sa atin mula po Luzon, Visayas, and Mindanao, ang inyong lingkod Bishop Albert Aquino ng Christ the True Foundation Christian Ministry ay patuloy po nagpapasalamat sa inyong panalangin, suporta sa ating pong gawain. So mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ating pong ginagawang pag-aaral. At ang pag-aaral pong ito ay lagi pong ayon sa salita po ng Diyos. So, purihin po ang Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pagsamba o yung tinatawag nating worship. Ang tanong na ating pong sasagutin mula po sa The Bible Answer ay, what are the truths about worship? At ito po ang unang araw para po sa ating pong pagbibigay po ng kaalaman sa bawat isa. So, meron po tayong 4 na araw at 4 na series din po ito about worship. So, God is great. Purihin po ang Panginoon. So, ang titulo po ng ating pong pag-aaral ngayon Tuesday night ay The Presence of God in Our Worship. At bilang introduction po, napakaganda na malaman natin in John chapter 4 verse 23, "But the hour is coming, and now here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such people to worship Him." True worship was introduced by God Himself. At bago tayo magpatuloy, tayo muna po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan, aking pong kinikilala mula po sa lugar na ito at sa lahat ng naaabot po ng The Bible Answer, dalangin ko po ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang maranasan po namin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So ulitin ko po ang sinabi po natin kanina, the true worship was introduced by God Himself. Kung mayroon po tayong pagsamba sa Diyos, hindi ba napakagandang malaman natin na hindi ito mula sa imbensyon o kaya ay talino ng tao? Ang tunay na pagsamba ay mula po sa ating Diyos. And if we want to know the truth about worship, let us ask the Bible for it. At ito po ay nais ng Diyos na balikan natin. Dahil sa simula't simula pa, nasa Biblia na po ang paraan ng tunay na pagsamba na nagmumula po sa ating Panginoon. Bilang introduction pa rin po, tanong natin, what is worship? Ano nga ba ang pagsamba? So, pag tayo po ay nagtatanong ng ganito, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin, marami na po kayong imahinasyon sa ating pong uri ng pagsamba. May mga pagsamba na kung saan ay magagandang music, magagandang ilaw. Iba-iba po ang maaaring nasa isipan natin pag tinanong natin ano nga ba ang pagsamba. Pero napakahalaga na tingnan natin kung ano ba talaga ang pagsamba ayon sa mga katotohanan ito sa Biblia. Yung pong word na worship, galing po ito sa lumang Ingles na ang ibig sabihin nito ay worship. It means what? Ang definition po nito ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan na ang tunay na pagsamba ay pagkilala kung ano po yung halaga ng ating sinasamba. O yung pong recognizing the worth or the value of our God, the Father in heaven, kaya natin siya binibigyan ng papuri, parangal, at pagpapasalamat. So, it is not about us getting something from God, kundi ang pagsamba ay pagbibigay po ng kalwalhatian sa value ng pagkilala natin sa Diyos. Kaya napakahirap pong sumamba pag hindi natin kilala ang ating Diyos because we cannot worship or tinatawag natin, we cannot give the value of our praise kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. So yun po ang pagsamba. Worship, ito po ay pagkilala sa Diyos kung gaano siya kahalaga, ano ang value niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ngayon pong gabing ito, napakaganda na pag-usapan po natin ang presensya ng Diyos, the presence of God in our worship. Sapagkat napakaganda po na maging bukas tayo sa katotohanan na pag tayo sumasamba, dapat naroroon ang presensya ng Diyos. Ang tanong natin kailan pa ninyo huling naranasan yung makapangyarihang presensya ng ating Panginoon? Yung tinatawag nating manifest presence of God.
Siyempre, iisipin natin, ang Diyos naman ay omnipresent kahit saan naroon siya. Yes, it is really true. Pero pagdating po sa ating pagsamba, yung nagbibigay tayo ng kaluwalhatian, there is also a manifest presence sa mga tao, sa grupo ng mga tao na sumasamba sa ating Panginoon. At alam niyo po, yung presensya ng Diyos, life-changing po yan. When we encounter God's presence, malaki po ang ginagawa nitong pagbabago sa buhay natin. So kapag ang isang tao o kaya grupo ng mga tao o kaya isang kongregasyon ay umaawit, nagpupuri, tumutugtog, ngunit wala po ang encounter ng presensya ng Diyos sa pagsamba nila, sayang wala pong nagiging kabuluhan to. Maaaring isipin natin, basta sumamba kami. Napakaganda po na malaman natin na ang pagsamba ay pagbibigay luwalhati sa Diyos at dapat ang Diyos ay nararanasan din natin sa ating mga pagsamba. So, this is the greatest need of many believers right now. Kasi nagiging programa na po Nagiging programa na sa simbahan. May awitan, may palakpakan. Ngunit ang tanong, do the congregation or the church experience the presence of God? We need today not many programs, not many seminars about worship, but we need today an encounter of God's presence. So, realidad po ito. The realities of God's presence ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Minsan ang tanong natin, imagination lang ba ang Diyos? Kapag sinasamba ko, ini-imagine ko lang na nandyan siya. Sa totoo lang po, ang tunay na karanasan ng presensya ng Diyos ay bahagi na ng buhay natin. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang presensya. When God created the first family, Adam and Eve, they lived in the manifest presence of God. They experienced God's manifest presence. God put them in the Garden of Eden. And it is not a geographical place. Unawain niyo po, hindi ito lugar na kagaya ng Maynila, Quezon City, o kaya Mindanao. Hindi ito nakamapa. Ang ibig sabihin po ng Eden is what? The place of God's presence, an ultimate place of love, joy, life, of abundance. That is Eden. Sa iba pong mga dictionary, nilagay nila ay paradise. But the true meaning here ay napakaganda. The presence of God, the manifest presence of God, an ultimate place of love, joy, and abundance. That is the presence of God. Think about this, mga kapatid. When you sing a song honoring the Word of God, giving value to the King of Kings and Lord of Lords, and then you will feel that presence. Ang ganda po ng nangyari. So, ang unang mga kapatid natin, ang una nating mga magulang, si Adan at Eva, ay namumuhay sa presensya ng Diyos. And sad to say, their rebellion take away that presence of God sa kanila at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanila. Yung presensya ng Diyos ay naging wala. Nagkaroon po ng emptiness pagdating sa tunay na sa pagsamba ng mga tao. Alam natin na sinamba ni Cain ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay. Alam natin na si Abel ay sinamba na rin niya ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay. Ngunit napansin ninyo, the first murder was done in that place pagkatapos ng pagsamba. Mahalaga na maunawaan natin na dahil sa kasalanan, ang presensya ng Diyos ay nahiwalay. Hindi na po tayo ngayon nabubuhay sa presensya ng Diyos, kundi sin attracted o kaya ay sin brings the evil presence in the life of humanity pagkatapos po nating magkasala. But to God be the glory, sapagkat sinabi po ng Biblia that the presence of God is also restored to every believers through our Lord, King Jesus Christ. He is the high priest that mediate between God and us, at siya rin po ang dahilan kung bakit nagiging tama ang ating pagsamba at mararanasan muli natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, Christ's redemptive work, that Christ's redemption, yun ang unang ginawa ng Panginoon to restore the presence of God. That manifest presence of God, that love, joy, and life in abundance that surround a person. Yun po yung ginawa ni Jesus
He saved us from sin. He forgive us in every sin that we done. Nilinis niya tayo upang ang presensyang muli ng Diyos ay bumalik. So Christ positioned us in His kingdom to encounter the presence of God, at ito po'y napakahalaga. So bawat isa sa atin mga kapatid, tayo po ay nangangailangan magkaroon ng pananaw at panalangin na sa bawat pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw, sa bawat gawaing ginagampanan po ng mga mananampalataya na tinawag na pagsamba, naway maranasan natin ang presensya ng Diyos. So mga kapatid, ang gawain po ng Diyos ay magpapatuloy. Meron lamang po tayong special number magmumula po sa ating pong CTF Band, and God bless. Pakinggan po natin ito.
So to God be the glory. Hallelujah. So tayo po ay nagpapasalamat sa CTF Band at kagalakan po naming magministeryo sa inyo, hindi lamang po sa mga sagot sa Biblia sa bawat tanong, kundi mga papuring handog mula po sa ating pong mga awit at sa mga lumilikha ng awit at sa ating pong mga tumutugtog. Purihin po ang Diyos. So as we conclude ngayon pong gabing ito sa ating pong message about the presence of God in our worship, napakaganda pong balikan natin ang kaunawaan. Are we really experiencing God's presence? So kung nararanasan natin ito, napakaganda po. So the manifest presence of God is always available to us. Tandaan po ninyo. Every believers, every born-again believers, the manifest presence of God is already available to us through Jesus Christ, our mediator, our high priest, who opened the veil para ang presensya po ng Diyos ay maranasan natin. In the presence of our God, let us be prepared to experience the real love, the real joy, and the real life coming from God alone. So, purihin po ang Panginoon. Ngayong gabi pong ito ay mananalangin po ang inyong lingkod sa bawat isang nangangailangan ng panalangin. Hindi ko man po kayo nakikita, alam ko po na may mga pangangailangan kayo. And if you are watching in your cellphone, kaya po sa inyong mga laptop o kaya po sa TV po ninyo, if you have that belief and faith, we need to believe together. Sabi ng Panginoon, ano man pagkaisahan nyo dito sa lupa, ay pagkakaisahan sa langit. Ano man po ang ipagbawal natin dito sa lupa, ay ipagbabawal din po sa langit. That is our authority. So, in our prayer, ako po ay mananalangin, let us agree together. Agree with me, mga kapatid. So, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito at dinadalangin po namin na ikaw ay amin pong mapasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. You are the King of Kings and the Lord of Lords at Ama naming nasa langit sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Akin pong kinikilala na ang bawat may karamdaman ay may pagkakataong makaranas ng kagalingan. Kaya sa lahat ng may mga karamdaman, sa pangalan ni Jesus, amin po ipinapanalangin ito. Magkaroon kayo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung kayo man ay nasa higaan ng karamdaman, magsimula kang tumayo sa pangalan ni Jesus. Magsimula kang kumain sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ay nagmumula sa ating Panginoon. Sa lahat naman ng may mga suliraning sa pamamagitan ng relasyon, you have a relationship problem, I pray that the Lord will bring that solution sa mga problema ng pakikipagrelasyon bilang mag-asawa, bilang ina at anak o ama at anak, at bilang magkakapatid sa pangalan ni Jesus, maging sa relasyon sa inyong mga leaders sa church, sa inyong mga church members. I pray that the unity that comes from God alone, the oneness of spirit, oneness of mind, be upon that people. Panginoon, salamat po. And I also pray for financial breakthrough sa lahat po ng mga nangangailangan ng salapi. I pray for financial breakthrough. Give them the power to get wealth through your words, O God. Bigyan mo sila ng open doors, open opportunity. At sa biyaya mo, Panginoon, nagsasama-sama kami. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong gabi sapagkat inabot mong muli ang aming mga kapatid. Purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming sabodalangin sa pangalan ng aming Hari, si Jesucristo ang aming Panginoon. So mga kapatid, ang inyong lingkod, Bishop Albert Aquino, ay nagpapasalamat po dito po sa ating pong gawain, sa ating pong The Bible Answer. At kung kayo po ay hindi pa po subscriber, please subscribe sa ating pong The Bible Answer. Paki-like na rin po at ganun din po yung pong bell natin. Paki-bell na lang din po. At sa biyaya po ng Diyos, is-share po natin ang video ito sa napakarami nating kakilala. So ang inyong lingkod ay nagpapasalamat. Tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang maluwalhati. Basta may tanong, ang Biblia po ang sasagot. God bless you and good night.